Siyam na buwan matapos salakayin mistulang ghost town ang Pogo Hub sa Bamban, Tarlac ng eksklusibong ipinasilip sa GMA Integrated News. Habang ang Pogo sa Porac, Pampanga tila pastulan ng kambing at namamaho na. Ang balak gawin ng gobyerno sa mga abandonadong pasilidad para di masayang. Tutukan sa special report ni Salima Refran. Kasunod na mga operasyon. Kung hindi kayo ang sinungaling. At kaliwat kanang investigasyon. Lumaki pa ako sa farm. Tuluyan ang mawawala ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Effective today, all POGOs are banned. Ilang buwan matapos salakayin, ito na ang itsura ng pinasarang Pogo sa Bamban, Tarlac, ang bayan ng dating mayor na si Alice Guo na iniuugnay sa Pogo operation sa bansa. Mistulan ng ghost town ang malawak na compound. Ang dating buhay na lugar, mataas na ang damo sa paligid. Makapal na rin ang alikabok sa mga nakatenggang luxury cars. Ang ilan, flat na nga ang mga gulo. Isa sa mga pinakakilalang bahagi nitong Baofu compound, itong kanilang Olympic-size swimming pool. Sa ngayon, wala na itong tubig at madumi na dahil hindi na na-maintain. Wala na kasing supply ng tubig at kuryente dito sa lugar. Sa loob ng mga villa, nangamatay na mga halaman. At sa ilalim, may iba pa palang lihim. Isa din sa mga karaniwang nadidiskubre doon sa mga illegal na pogo, yung mga tulad nito, mga sikretong kwarto, sikretong lagusan. Dito sa Baofu, meron silang network na mga tunnel na mapapasok mula dito sa wine cellar ng isa sa mga villa, sa secret door. Pagpasok mo, ito na, bakal na pintuan, papasok sa lagusan, papunta na dun sa ibang mga villa. Ang mismo mga opisina, abandonado na. Nasira na rin ang ilang partisyon ng mga ito. Nagkalat ang mga gamit, pati pagkain at basura ng mga Pogo worker. Tahimik na rin sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ilang oras bago salakayin itong Lucky South 99 ay halos mapuno itong daanan na ito ng mga nagsisilikas at nagtatakasang mga Pogo worker. Sa ngayon, wala na halos tao, iba na lamang sa ilang mga pulis na nagbabantay dito sa lugar. Hindi na mga Pogo worker ang makikita rito, kundi mga kambing na nanginginain ng matataas na damo. Nakakandado at selyado ang mga work area, pati na rin ang mga villa ng mga boss. Pero pinayagan tayong makapasok sa isa sa mga dormitoryo. Magmula nung ni-raid ay hindi pa ito nakikita ng publiko. Katunayan, puno na nga ng agiw itong paligid. At kung titignan mo yung mga kwarto, makalat, magulo. Kasi ganito iniwan ng mga Pogo worker, yung kanilang mga dormitoryo, nang sila ay tumakas. Dito naman, sa may gilid na ito, medyo iba na yung amoy. Yan ay dahil may mga naiwan din pagkain na nabubulok na sa mga oras na ito. Sa datos sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, 8 malalaking Pogo Hub nang na-raid mula 2022. Lahat ng mga ito, wala ng mga tao. Nasa ilalim na ng preservation order ang mga properties ng mga ni-raid na Pogo tulad nitong Baofu compound. Ibig sabihin, nasa pangangalaga na yan ng gobyerno habang dinidinig ang mga forfeiture case para sa mga ito. Kasi doon sa human trafficking law natin, may provision doon yung instruments and proceeds of the crime. So yung mga kasangkapan at yung mga kinita mula sa krimen ng human trafficking ay maaaring ma-forfeit sa Estado para sa napakikinabangan ng mga biktima ng human trafficking. Ang iniisip natin dito is mapakinabangan ng gobyerno. Like yung mga malalaking Pogo Hubs na yan, pwedeng gawing mga eskwelahan yan. Pwedeng gawing mga kampo o training centers. Kung halimbawa manalo yung kaso namin at maging property ito ng gobyerno at pwede namang ibenta. Kasi yung mga biktima ng human trafficking, pwedeng silang matulungan ito. Ang
Isang sinalakay na Pogo Hub sa Pasay, detention facility na ng PAOK at kasosyo pa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang processing center para sa mga sinasagip sa mga lansangan. Sa taya ng real estate consultancy firm na Lichu Property Consultants, humigit kumulang 1 million square meters ng office space ang mababakante sa paglisa ng mga Pogo. Hindi pa kasama dyan ang maraming landlord na nagpaupa ng kanilang mga condo unit o residential property sa mga foreign Pogo workers. It will take 3 to 5 years bago mag-stabilize ulit yung market. Yung pinakamalaking impact nito is yung sentiment ng investor. Sa datos ng Department of Finance, nasa 99.25 billion pesos kada taon ang naging ambag ng Pogo sa ekonomiya. Pero NEDA na rin mismo nagsabi, hindi yan matutumbasan ang negatibong epekto ng Pogo sa lipunan. Sa pagtatapos ng taon, tuluyan ang isasara ng Pilipinas ang mga pinto nito sa mga Pogo, sa kaliwat ka ng mga krimen, sa mga kontrobersya at sa dami ng mga biktima. Sana'y natuto na ang bansa na wag nang hayaang umusbong muli ang ganitong klaseng madilim na industriya. Mula rito sa Porac sa Pampanga, para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras.